Pinalayas, tinadyakan palabas sa ulan kasama ng isang sirang makinang panahi. Habang siya ay nagluluksa sa asawang namatay, ang kabit ay nakangiting nakasuot ng itim na belo sa tabi ng kabaong. Bitbit ang isang huwad na pagbubuntis. Pinalibutan siya ng mga mapanuyang mata ng biyenan. Walang luha ang makapaghuhugas sa ganitong kawalang hiyaan. Babangon ba ang isang babaeng pinusasan ng utang na loob o hahayaan niyang ibaon siya ng buhay? Winasak. Itinapon na parang basahan sa gitna ng malakas na ulan kasama ng isang sirang makinang panahi. Habang siya ay nagluluksa, ang kabit ay nakangiting nakatayo sa harap ng kabaong. Bitbit ang isang huwad na pagbubuntis. Walang luha ang makapaghuhugas sa ganitong kawalang hiyaan. Babangon ba ang isang babaeng pinosasan ng utang na loob o hahayaan niyang ibaon siya ng buhay ng mga taong umangkin sa kanyang lahat? Kahit kailan, hindi mo mabibigyan ng anak ang pamilyang ito. Isa kang tuyot na lupa, Jarice. Isang mahirap na babaeng ginamit lang ang awa ng anak ko para makaahon sa putik. Ang mga salitang yon ni Doña Virela ay patuloy na umuukit sa isipan ni Jarice habang marahan niyang pinapadulas ang mainit na plansa sa paboritong asul na kamiseta ni Rafelio. Tila isang nakalalasong musika na pilit sumisira sa katahimikan ng malaki at malamig na mansyon ng mga Villa Corta. Bawat haplos niya sa tela ay may kasamang dalangin na sana, pag-uwi ng kanyang asawa, makita nito ang pagmamahal na inilalaan niya sa bawat tupi ng damit nito. Ngunit sa halip na pag-asa, ang tanging bumabalot sa kanyang dibdib ay ang pamilyar na bigat ng pagiging hindi sapat. Isang mainit na patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Bumagsak sa dibdib ng polo ni Rafelio at unti-unting lumikha ng mantsa sa malinis na tela. Pinigilan ni Jarice ang kanyang paghinga. Pilit na nilalabanan ng panginginig ng kanyang mga balikat. Maingat at nanginginig ang kanyang mga daliri na sinubukan pa ring itupi ng maayos ang kamiseta. Kahit na parang may matalim na punyal na patuloy na sumusugat sa kanyang lalamunan. Bawat haplos niya ay pagmamakaawa. Isang tahimik na panalangin na sana ay may puwang pa siya sa puso ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. 10 taon na ang nakalilipas. Paano siya makakalaya mula sa hawalan ng sarili niyang pagmamahal? Ang pagmumuni-muni ni Jarice ay nag-unaw ng umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng pagtawag mula sa telepono sa ibabaw ng mesa. Ang ingay na ito ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib, tila isang babala mula sa tadhana. Nang sagutin niya ito, isang malamig at propesyonal na boses mula sa kabilang linya ang naghatid ng balitang magpapabagsak sa kanyang mundo. Inatake sa puso si Rafelio. Nasa isang kilala at mamahaling hotel ito. Hindi sa opisina kung saan ito sinabing may tatapusin itong mahalagang trabaho. Hindi na namalayan ni Jarice kung paano siya nakarating sa ospital. Ang kanyang mga paa ay kusang humakbang sa gitna ng makipot at maliwanag na pasilyo na amoy gamot at kamatayan. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa oras, umaasang mali ang balita, umaasang nagkamali lamang ang tumawag. Ngunit nang makarating siya sa emergency room, bumungad sa kanya ang malamig na katotohanan. Nakahiga doon si Rafelio, wala ng buhay, putlang-putla, at hindi na sakop ng mundong ito. Ang lalaking naging sentro ng kanyang pag-ikot ay isa na lamang alaala. Bago pa man siya tuluyang makalapit sa bangkay ng asawa, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na figura sa di kalayuan. Si Zoraya, ang maganda at sopistikadang business partner ni Rafelio, ang babaeng madalas bumisita sa kanilang bahay at laging tinatawag siyang kapatid. Nakatayo ito sa isang gilid, inaayos ang sariling gusot na damit, habang ang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Ngunit sa likod ng pagluha nito, may kakaibang kinang ng panlilinlang na hindi maitago ng kanyang makapal na pampaganda. Bakit sila magkasama sa iisang kwarto ng hotel sa gitna ng gabi?
Ang tanong na ito ay nagsimulang gumapang sa isipan ni Jarice. Unti-unting lumalason sa huling hibla ng tiwala niya sa kanyang asawa. Humakbang si Jarice palapit sa kama. Nais niyang hawakan ang malamig na mukha ni Rafaelio. Nais niyang humingi ng paliwanag sa mga nakapikit nitong mata. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang nanginginig na mga daliri sa pisngi ng asawa, isang malakas na kamay ang humawi sa kanya. Dumating ang kanyang biyenan na puno ng galit. Ang mga mata nito'y mabigat sa sama ng loob. Tila si Jarice ang sinisisi sa nangyari sa anak nito. Sa harap ng mga nagtatakang doktor at nurse, mariing hinarangan ng matanda ang daan ni Jarice. "Huwag mo muna siyang lapitan." Malamig ngunit kontroladong sabi ni Doña Virela. Ang tinig ay may bigat na nagpaparamdam ng distansya. Kailangan niyang magpahinga at kailangan ko rin ng espasyo. Hindi ito ang tamang oras. Nakatayo si Jarice sa labas ng malamig na kwarto ng morgue. Pinagmamasdan kung paano siya tuluyang alisan ng karapatan bilang isang asawa. Paralisado ang kanyang katawan habang unti-unting winawasak ng katotohanan ang 10 taon niyang pagtitiis at sakripisyo. At sa kanyang harapan, mas pinili ni Doña Virela na yakapin ng mahigpit si Zoraya. Biglang nanlambot ang tuhod ng kabit at bago ito tuluyang nawalan ng malay sa bisig ng matanda, isang malakas at nakakapasong sigaw ang pinakawalan nito. "Ang baby namin! Maawa kayo sa dinadala ko." Ang salitang iyon ay tila naging matalim na punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Jarice. Baby. Ang tanging bagay na hindi niya naibigay kay Rafaelio sa loob ng 1 dekada, ngayon ay inaangkin ng babaeng kasama nitong nagtaksil sa huling sandali ng buhay nito. Ang alingaw-ngaw ng salitang yon ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Iniiwan siyang nag-iisa sa dilim ng pagtataksil habang tinatanong ang sarili kung paano niya haharapin ang bukas nang wala na siyang pangalan at wala ng dangal. Nakatayo si Jarice sa isang sulok ng malawak na kapilya, isang anino sa gitna ng karangyaan ng libing. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga puting bulaklak at mamahaling pabango ng mga bisitang nakikiramay. Ngunit para sa kanya, ang tanging amoy na nanunuot ay ang samyo ng pagkakanulo. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida, ang nag-iisang disenteng damit na natira sa kanya, habang ang buong pamilya Villacorta, kasama na si Zoraya, ay nakasuot ng mga disenyong damit pangluksa. Para siyang isang estranghero na nagmamasid sa pagluluksa para sa isang lalaking hindi niya kailanman naging tunay na asawa. Sa gitna ng kapilya, malapit sa kabaong ni Rafaelio, naroon si Zoraya, ang larawan ng isang nagdadalamhating biyuda. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanyang tiyan, habang ang isa naman ay patuloy na pinupunasan ng mga kaibigan at kamag-anak. Bawat hikbi nito ay tila isang perpektong pag-arte sa isang entablado, at si Jarice ang tanging manonood na nakakaalam ng katotohanan sa likod ng kurtina. Si Doña Virela ay abala sa pag-aasikaso sa mga importanteng bisita, panay ang bulong tungkol sa tapang at katatagan ni Zoraya sa kabila ng pagdadalang tao. Walang sino man ang tumingin sa direksyon ni Jarice. Siya ay hangin, isang multo ng nakaraan na dapat nang maglaho. Biglang tumahimik ang lahat nang tumayo si Doña Virela sa harap ng mikropono. Puno ng peking luha ang kanyang mga mata habang nagsimula siyang magbigay ng mensahe para sa kanyang yumaong anak. "Nawalan man kami ng isang Rafaelio," nagsimula ang matanda. Ang boses ay nanginginig ngunit malakas. Pero nag-iwan siya ng isang napakahalagang biyaya, isang bagong pag-asa, isang tagapagmana. Itinaas ni Doña Virela ang kanyang kamay at itinuro si Zoraya. Ang dinadala ni Zoraya sa kanyang sinapupunan ang magpapatuloy sa pangalan at legasiya ng mga Villacorta. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal na humagupit sa buong pagkatao ni Jarice. Ang mga bulungan ng mga bisita ay unti-unting naging isang nakabibinging ingay sa kanyang tainga. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mga matang humuhusga, tumatagos sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon,
Opisyal nang binura ang kanyang pangalan, ang kanyang 10 taon, ang kanyang pag-ibig. Pagkatapos ng libing, sumunod si Jarice sa mahabang prosesyon ng mga mamahaling kotse pabalik sa mansyon na naging tahanan niya sa loob ng 1 dekada. Ngunit pagdating doon, sarado ang malaking bakal na tarangkahan. At sa labas, sa gilid ng kalsada, kung saan nagpuputik ang lupa dahil sa ambon, nakakalat ang lahat ng kanyang mga gamit. Ang mga luma niyang bestida, ang ilang libro, at ang mga mumurahing gamit na dinala niya mula sa Iloilo. Isang tumpok ng basura sa paningin ng mga mayayaman. Ang mga gwardiya ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang kanilang mga mata ay nakayuko sa kahihiyan. Mga aliping sumusunod lamang sa utos ng kanilang reyna. Dahan-dahang bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng tarangkahan at lumabas si Doña Virela. Nakapamaywang, ang mukha ay walang bahid ng anumang emosyon. "Ano pang ginagawa mo rito?" tanong ng matanda. Ang boses ay malamig at walang pakialam. "Tapos na ang palabas? Hindi ka na parte ng pamilyang ito. Kunin mo na ang mga basura mo at umalis ka na." Ngunit bago pa man makasagot si Jarice, isang katulong ang lumabas mula sa loob. Buhat-buhat ang isang bagay na nagpabigat lalo sa kanyang dibdib. Ang lumanyang makinang panahi, ang kaisa-isang alaala at pamana ng kanyang yumaong ina. "At ito," dugtong ni Doña Virela na may ngisi sa labi, "dalhin mo itong basura mo pabalik sa pinanggalingan mong putikan." Isang senyas lamang ng kamay ng matanda at walang pag-aalinlangang itinapon ng katulong ang makina sa lupa. Ang tunog ng nabasag na kahoy at nabaling bakal ay tila sabay na sumira sa puso ni Jarice. Bumagsak ang makina sa isang maliit na sanaw ng putik. Ang sagisag ng kanyang mga pangarap at pagkatao ngayon ay nakalubog sa dumi. Kasabay ng pagbagsak ng makina ay ang pagbuhos ng malakas na ulan mula sa kalangitan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinapit. Nabasa ang kanyang buhok, ang kanyang damit, ngunit hindi niya ito ininda. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan, hindi alintana ang maruming tubig na bumababad sa kanyang bestida. Isa-isa niyang pinulot ang mga nagkalat na sinulid na tila mga luhang may kulay sa ibabaw ng lupa. Ang bawat pulot niya ay isang alaala ng kanyang ina. Isang alaala ng panahong mayroon pa siyang sariling pangalan. Nang wala nang mapulot, dahan-dahan niyang inabot ang basag na makina. Malamig at madulas ang kahoy dahil sa ulan at putik. Niyakap niya ito nang mahigpit, isinandal ang kanyang pisngi sa basag na katawan nito na para bang ito ang huling kapamilya na natitira sa kanya sa buong mundo, sa gitna ng malakas na ulan at madilim na langit. Sa harap ng mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan, doon umiyak ng walang tunog si Jarice. Ang mga luha niya ay kasabay na hinuhugasan ng ulan palayo. Bigla, naramdaman niyang tumila ang pagpatak ng ulan sa kanyang likod. Ngunit ang langit ay patuloy pa ring umiiyak. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang namumugtong mga mata. Isang malaki at itim na payong ang nakasilong sa kanya. Pinoprotektahan siya mula sa bagsik ng kalangitan. Sa ilalim ng payong, nakita niya ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad na nakatapak sa putikan. Hindi inaalintana ang dumi. Isang pamilyar na boses, puno ng lungkot at paggalang, ang bumulong sa gitna ng lagaslas ng ulan. "Hindi ka dapat nandito sa baba, Ja." Dahan-dahang iniangat ni Jarice ang kanyang mukha. Sa ilalim ng malaking payong, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Mga matang puno ng pag-aalala, isang panga na may bahagyang katigasan, at isang pares ng labing matagal na niyang hindi nakikita. Si Attorney Simon Laurel, ang dati niyang kamag-aral sa kolehiyo, ang tahimik na lalaking laging nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang hitsura ay mas matipuno na ngayon. Ang kanyang suot ay mamahalin at formal. Ngunit ang pagtingin sa kanyang mga mata ay nanatiling pareho. Puno ng paggalang,
na hindi kailanman naglalaman ng anumang awa. Zaimon. Ang pangalan niya ay halos hindi marinig na bulong mula sa mga labi ni Jarice, isang tunog na nilamon ng malakas na patak ng ulan. Walang sinabi si Zaimon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang sarili, iniluhod ang isang tuhod sa putikan at inabot ang kanyang kamay. Hindi para hilahin siya patayo, kundi para mag-alok ng suporta. Hayaan mong tulungan kita, mahinahon niyang sabi. Tinulungan niya si Jarice na buhatin ang basag na makina at inalalayan siyang tumayo. Ang bawat galaw niya ay maingat at magalang, na para bang si Za ay isang babasaging bagay na kailangang ingatan. Dinala siya ni Zaimon sa kanyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Pinagbuksan siya ng pinto at maingat na inilagay ang sirang makina sa likurang upuan. Ang biyahe ay binalot ng katahimikan. Walang mga tanong, walang mga salitang nagbibigay ng pekeng aliw. Tanging ang marahang pag-andar ng makina at ang ritmikong paghampas ng ulan sa bintana ang maririnig. Ang katahimikang iyon ay isang biyaya para kay Jarice. Isang pagkakataon para huminga ng walang pakiramdam na kailangan niyang magpaliwanag ng kanyang sakit. Huminto sila sa isang maliit at tahimik na kapehan sa isang gilid ng syudad. Isang lugar na malayo sa mata ng mga mapanghusga. Sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape at ang init mula sa mga ilaw ay unti-unting yumakap sa nanlalamig niyang katawan. Habang umuupo si Za, kumuha si Zaimon ng malinis na tela mula sa counter at nagsimulang punasan ng putik mula sa luma niyang makinang panahi. Bawat punas niya ay ginagawa ng may pag-iingat, tila isang antigong bagay ang kanyang nililinis at hindi isang piraso ng basura. Lumapit ang isang waiter, ngunit bago pa man makapagsalita si Za, naunahan na siya ni Zaimon. Isang barako, 2 asukal, 1 kalahating kutsarang gatas. Sabi niya sa waiter bago bumaling kay Za. Tulad pa rin ng dati, tama? Natigilan si Jarice. Isang simpleng detalye, isang maliit na alaala mula sa kanilang nakaraan. Ngunit para sa isang babaeng pakiramdam, ay nabura na sa mundo. Iyon ay isang patunay na minsan, may isang taong tunay na nakakita sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makapagsalita. Habang ang init ay nagsimulang gumapang mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga mata. Nang dumating ang kape, hinawakan ni Za ang mainit na tasa gamit ang magkabilang kamay. Ang init nito ay nagsilbing angkla sa kanyang naglalakbay na diwa. Masyadong mabilis, Za. Basag ni Zaimon sa katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang lahat, masyadong mabilis. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Za. Ang death certificate ni Raf, 1 oras lang matapos siyang idineklarang patay na ilabas agad. Hindi yun normal, lalo na kung sa labas ng ospital nangyari ang pagkamatay. Umiling si Jarice. Hindi ko alam, Zaimon. Ayoko nang isipin. Pamilya pa rin sila. Ayoko ng gulo. Ang konsepto ng hiya, ang kahihiyang idudulot sa pangalan ng mga Villacorta, ay malalim pa ring nakatanim sa kanyang isipan. Isang lubid na pumipigil sa kanya na mag-isip para sa sarili. Pamilya? Mahinang tanong ni Zaimon. Walang bahid ng pangungutya. Tanging purong pagkalito. Ang pamilya ba ay nagtatapon ng sarili nilang miyembro sa putikan? Hindi nakasagot si Za. Inabot ni Zaimon ang kanyang telepono at ipinakita ang isang text message sa screen. Galing ito sa isang hindi kilalang numero. Maikli lamang ang nakasulat. Hindi atake sa puso. Alamin ang totoong nangyari sa hotel room. Nanlaki ang mga mata ni Jarice. Ang paghinga niya ay biglang bumigat. Ano ito? Kanino galing to? Hindi ko rin alam, sagot ni Zaimon. Pero isa itong senyales na hindi lang tayo ang nagdududa sa nangyari. Bago pa man makapagproseso si Jarice sa kanyang nabasa, biglang naramdaman niya ang marahang pagyanig ng kanyang lumang telepono mula sa loob ng kanyang bulsa.
Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Isang pabulong na tinig, nanginginig at puno ng takot, ang narinig niya mula sa kabilang linya. Si Manang Rosa, ang matandang kasambahay ng mga Villa Corta. "Ja, anak," humihikbing sabi ng matanda. "Mag-iingat ka." May kinuha sila sa kwarto ni Sir Ralph bago pa dumating ang pulis. Isang maliit na kahon. Nakita ko, ang bawat segundong dumadaan sa orasan ng kapehan ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Jarice. Ang balitang hatid ni Manang Rosa ay nagsilbing mitsa sa isang apoy na matagal nang pilit na binubura ng kanyang pagiging matiisin. May kinuha sila. May itinatago sila. Ang boses ng matanda ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, puno ng takot, na tila ba bawat salita ay isang bawal na lihim na maaring kumitil ng buhay. Kinabukasan, sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa gitna ng mataong palengke, naglakad si Jarice ng may pag-iingat. Ang amoy ng sariwang isda, ang ingay ng mga nagtitinda, at ang siksikan ng mga tao ay nagsilbing kanlungan niya mula sa mga mapanuring mata ng pamilya Villacorta. Doon, sa likod ng isang tumpok ng mga gulay, nakita niya si Manang Rosa. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. "Ja, anak, pasensya ka na kung dito tayo nagkita," bulong ni Manang Rosa habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga dumadaan. "Hindi na ako mapalagay sa mansyon." Ang bigat ng pakiramdam ko roon mula nang mawala si Sir Ralph. Hinawakan ni Jarice ang magaspang na kamay ng matanda. Isang hawak na naglalayong magbigay ng lakas na kahit siya mismo ay halos wala na. "Ano ho ang nakita niyo, Manang? Anong kahon ang kinuha nila?" Sa halip na sumagot ng diretsyo, may dinukot si Manang Rosa mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at punit na piraso ng papel. "Ito lang ang nailigtas ko bago nila sunugin ang mga gamit ni Sir Ralph sa likod ng bahay. Nakita ko ito sa bulsa ng kanyang pantalon bago ko isalang sa labada noong araw na mamatay siya. Hindi ko alam kung ano ito, pero pakiramdam ko ay mahalaga ito." Nang tanggapin ni Jarice ang papel, tila may kuryenteng gumapang sa kanyang mga daliri. Isa itong resibo mula sa isang maliit at hindi kilalang private clinic sa kabilang bayan. Walang nakasulat na pangalan ng gamot, tanging isang serye ng mga numero at ang pirma ng isang doktor na hindi pamilyar sa kanya. Bakit pupunta si Rafaelio sa isang tagong klinika kung mayroon silang mga personal na doktor sa lungsod? "Salamat, Manang. Malaking tulong po ito," wika ni Jarice. Ang kanyang boses ay unti-unting nagkakabuhay. Sa loob ng sasakyan ni Simon, muling sinuri ng dalawa ang punit na papel. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay nababalot ng tensyon. Pinagmasdan ni Simon ang resibo nang may matalas na tingin ng isang abogado. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa manibela habang malalim ang iniisip. Isang private clinic na dalubhasa sa mga laboratory tests. Puna ni Simon, bakit kailangang magpa-test ni Ralph sa ganitong kalayong lugar? "Simon, look," turo ni Jarice sa petsa. "Ito ay 3 araw bago siya pumanaw. Sinabi niya sa akin na nasa Cebu siya para sa isang site visit noong araw na yon." Ang pagsisinungaling ni Rafaelio ay tila isang bagong sugat na bumubukas sa puso ni Jarice. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, biglang humigpit ang hawak ni Simon sa kanyang braso. "Ja, huwag kang lilingon sa likod. May sumusunod sa atin." Mula sa side mirror, nakita ni Simon ang isang itim na sasakyan na kanina pa nakabuntot sa kanila mula palengke. Alam ni Jarice ang sasakyang yon. Isa iyon sa mga sasakyang madalas gamitin ng mga tauhan ni Doña Virela. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang balat. Isang malamig na pakiramdam na tila ba siya ay isang hayop na kino-corner. Mabilis ngunit maingat na inilihis ni Simon ang sasakyan sa isang makipot na eskinita. Itinigil niya ang kotse sa likod ng isang malaking truck ng basura
at pinatay ang makina. Sa loob ng maliit na espasyong yon, ang tanging maririnig ay ang mabibilis na paghinga ni Jarice. "Tumingin ka sa akin, Ja," bulong ni Simon. Inabot niya ang kamay ni Jarice at hinawakan ito ng mahigpit. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kalasag, laban sa panganib sa labas. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay lumiit. Naamoy ni Jarice ang bango ng malinis na sabon mula kay Simon, isang amoy na nagpatahimik sa nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa lalim ng tingin ni Simon, nakita ni Jarice ang isang pangakong hindi siya pababayaan. Nang makalampas ang itim na sasakyan nang hindi sila napapansin, dahan-dahang binitiwan ni Simon ang kanyang kamay, bagaman tila may panghihinayang sa kanyang mga mata. Safe na tayo for now, pero alam na nila na may ginagawa tayo. Dinala ni Simon si Jarice sa inuupahan nitong maliit na kwarto. Pagbaba ng sasakyan, tumigil si Jarice sa tapat ng isang lumang salamin na nakasandal sa pader ng pasilyo. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng luha. May isang bagong ningning doon, isang ningning ng katotohanan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at inayos ang kanyang nagulong buhok. Ipinitik niya ang kanyang mga balikat, itinuwid ang kanyang tindig at huminga ng malalim. Ang bawat pagtulo ng luha noong mga nakaraang araw ay tila naging mga batong nagpatigas sa kanyang kalooban. Tapos na ang oras ng pag-iyak, Simon. Wika ni Jarice nang hindi lilingon. Hahayaan ko silang isipin na talo na ako habang unti-unti nating binubuo ang puzzle na ito. Hindi ko hahayaang ibaon nila ang dangal ko, kasama ni Rafaelio. Pumasok si Jarice sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Ngunit sa kanyang paglingon, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang silid na iniwan niyang maayos kaninang umaga ay tila dinaanan ng isang malakas na buhawi. Ang kanyang mga damit ay nakakalat. Ang kanyang maliit na higaan ay baligtad. At ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa sahig. May naghanap ng isang bagay at sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na piraso ng papel ang nakadikit sa kanyang unan na may nakasulat na pulang tinta. Huwag kang makialam sa hindi mo pag-aari kung gusto mo pang huminga. Sa loob ng mansyon ng mga Villa Corta, ang hangin ay tila lason na humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga sariwang bulaklak na pinalilibutan ang retrato ni Rafaelio. Habang ang buong mundo ay nag-aakalang nagluluksa ang pamilya, sa likod ng mga saradong pinto, isang pagdiriwang ng kasakiman ang nagaganap. Si Doña Virela ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. Marahang iniikot ang baso ng wine habang nakatingin kay Zoraya. Ang kabit, na ngayon ay tila reyna na ng bahay, ay nakasandal sa sofa habang pinagmamasdan ang kanyang mga kuko. "Huwag kang masyadong kampante, Zoraya," malamig na paalala ni Doña Virela. Ang kanyang boses ay tila isang babala. "Ang lahat ng ito, ang kumpanya, ang pangalan, ay mapupunta lang sa'yo dahil sa bata. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Remember, I brought you here to replace that useless woman, but I can also throw you out." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Zoraya. "Don't worry, tita. Alam ko ang laro. After all, you need this heir as much as I need the shares. Let's not pretend this is about anything else but power." Ang palitan ng kanilang mga salita ay puno ng gaslighting at pagmamanipula. Isang alyansang nabuo hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pareho silang nagnanais na ubusin ang iniwang kayamanan ni Rafaelio. Wala silang kamalay-malay na sa labas ng mansyon, sa gitna ng kadiliman, ay may isang pusong unti-unti nang nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Samantala, si Jarice ay nasa tapat ng isang maliit at tagong klinika na nakasulat sa resibong ibinigay ni Manang Rosa. Ang lugar ay tahimik, tanging ang malamyos na pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng puno ang naririnig. Ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib tulad ng isang nakakulong na ibon, naghahanap ng paraan
upang makalaya. Nakita niya ang pamilyar na sasakyan ni Zoraya na pumarada sa tapat. Mabilis na nagtago si Jarice sa likod ng isang malaking poste. Ang kanyang paghinga ay pinipigilan niya upang hindi lumikha ng anumang tunog. Lumabas si Zoraya mula sa sasakyan, balot ng itim na bandana at malaking salamin. Tila pilit na itinatago ang sarili sa anumang mapanghusgang mata. Pumasok ito sa loob ng klinika. Hindi nag-atubili si Jarice. Sa tulong ng isang bukas na bintana sa gilid, dahan-dahan siyang pumasok sa isang bakanteng kwarto na tila nagsisilbing bodega. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya, ngunit mas matindi ang amoy ng panlilinlang na nanunuot sa bawat sulok ng gusaling iyon. Mula sa kabilang panig ng manipis na dingding, narinig niya ang boses ni Zoraya at ng isang lalaki. Ang doktor. "Doktor, kailangan ko na ang mga papeles. Siguraduhin mong flawless ang lahat. Walang dapat makaalam na ang lahat ng ultrasound at lab results na ipinapakita ko kay Virela ay gawa-gawa lang." Mariing utos ni Zoraya. "Mahirap ang hinihiling mo, Zoraya. Malaking panganib ito sa lisensya ko." Sagot ng doktor. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Bayad ka na, doktor. Huwag ka nang magmalinis. Sabihin mo lang ang totoo sa bawat resultang ilalabas mo na may malusog na sanggol sa sinapupunan ko. Yun lang ang kailangan para mapirmahan ni Virela ang paglilipat ng shares bago pa matapos ang buwan. Pagkatapos nyon, madali na lang magpanggap na nakunan ako." Napatakip ng bibig si Jarice gamit ang kanyang magkabilang kamay. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa galit at pandidiri. Ang lahat ng serye ng pag-atake sa kanya, ang pagtawag sa kanya na baog at tuyot na lupa. Ang lahat ng iyon ay ginamit upang bigyang daan ang isang malaking kasinungalingan. Wala palang sanggol. Ang tanging dinadala ni Zoraya ay isang lason na unti-unting pumapatay sa dangal ng pamilya Villacorta. Sa kanyang pagnanais na lumapit pa upang makinig, hindi sinasadyang nasagi ng siko ni Jarice ang isang metal na tray na puno ng mga lumang kagamitang pangmedikal. Ang metal na gamit ay humampas sa semento, lumikha ng isang matinis at malakas na tunog na yumanig sa katahimikan ng bodega. "Sino yan?" Ang boses ni Zoraya ay puno ng hinala at galit. Tumigil ang mundo ni Jarice. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang noo. Narinig niya ang mabibigat na hakbang na papalapit sa pintuan ng bodegang kanyang kinalalagyan. Sa isang iglap, tila nawala ng lakas ang kanyang mga binti, ngunit ang instinct ng pananatiling buhay ay nanaig. Mabilis siyang gumapang patungo sa bintanang kanyang pinasukan kanina. Ang bawat segundo ay tila isang taon habang pilit niyang inilalabas ang kanyang katawan. Nang bumukas ang pinto ng bodega, tanging ang mga lumang gamit at ang alikabok ang nakita ni Zoraya. Ngunit sa sahig, may isang maliit na bakas ng basang putik mula sa sapatos ng isang tao. Tumingin si Zoraya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Nakatakbo si Jarice palayo sa klinika. Ang kanyang mga baga ay tila nagbabaga sa bawat paghinga. Huminto siya sa isang madilim na kalsada, malayo na sa panganib, at napasandal sa isang puno. Ang kanyang mga kamay ay hindi pa rin tumitigil sa panginginig, ngunit sa likod ng takot na yon, may isang bagong apoy na nagliliyab. Ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay na, ngunit paano niya ito ipaglalaban laban sa dalawang babaeng handang pumatay para sa kanilang kasakiman? At sino ang kasabwat ni Zoraya sa telepono na tila mas makapangyarihan pa kaysa sa inaasahan niya? Ang bawat paghinga ni Jarice habang tumatakbo palayo sa klinika ay tila isang matalim na bubog na sumusugat sa kanyang mga baga. Ang kadiliman ng kalsada ay tila isang higanteng bibig na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng lakas, isang pamilyar na liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanyang mga mata. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na huminto sa harap niya ay lumikha ng isang matinis na pagkiskis sa semento, isang ingay na tila sumisigaw ng kaligtasan. Bumukas ang pinto
At lumabas si Simon, ang mukha ay puno ng tensyon at matinding pag-aalala. Ja! Pasok! Bilis! Ang boses ni Simon ay may awtoridad, ngunit bakas ang panginginig. Hindi na nag-atubili si Jarice. Mabilis siyang sumakay. Habang sa di kalayuan, ay natatanaw na niya ang mga tauhan ni Doña Virela na papalapit sa kinalalagyan nila kanina. Ang mabilis na pag-andar ng sasakyan ay nag-iwan ng usok sa kalsada. Isang mabilis na pagtakas mula sa panganib na tila ba hininga ng kamatayan. Nang makalayo na sila at masiguradong walang sumusunod, dahan-dahang itinabi ni Simon ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng nara sa gilid ng isang tahimik at madilim na kalsada. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mabilis at hindi pantay na paghinga ni Jarice. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila bumibigay na sa tindi ng takot at pagod. Wala pang sinasabi si Simon. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang seatbelt, humarap kay Jarice at maingat na inabot ang nanlalamig na mga kamay ng babae. Nang maramdaman ni Jarice ang init ng palad ni Simon, tila doon lamang bumuhos ang lahat ng emosyong kanina pa niya pinitpigil. Ang kanyang mga hikbi ay nagsimulang kumawala. Hindi na niya kayang panindigan ang pagiging matatag. Sa sandaling iyon, hinila siya ni Simon nang marahan palapit sa kanya. Isinandal ni Jarice ang kanyang noo sa balikat ng lalaki. Hinayaan ang kanyang mga luha na mabasa ang malinis na polo nito. "Ligtas ka na, Ja. Nandito na ako." Bulong ni Simon, ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Jarice, isang galaw na puno ng paggalang at matagal nang itinatagong pag-aaruga. Ang marahang haplos na iyon ay tila gamot sa mga sugat na idinulot ng mga bilakorta. Sa loob ng ilang minuto, ang mundo sa labas ay nawala. Tanging ang kanilang mga hininga at ang damdamin ng pagiging ligtas ang nanatili. Nang medyo kumalma na si Jarice, iniangat niya ang kanyang mukha, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling mapula. "Simon, narinig ko sila. Walang sanggol. Niloloko lang ni Zoraya si Doña Virela. Gawa-gawa lang ang lahat ng ultrasound para makuha ang mana." Nanigas ang panga ni Simon sa narinig. "I knew it. Alam kong may malaking kasinungalingan sa likod ng lahat ng ito." Huminga siya ng malalim bago tumingin ng diretso sa mga mata ni Jarice. May lungkot sa kanyang tingin. "Pero Ja, may kailangan din akong sabihin sa'yo. Tinawagan ako ng bangko kanina. Ipina-freeze ni Doña Virela ang joint account ninyo ni Rafaelio. Pati ang kakarampot na ipon mo sa personal account, kinwestiyon nila dahil sa legal disputes na isinampa ng kumpanya laban sa'yo. You have nothing left in the bank, Ja. Sinisigurado nilang hindi ka makakalaban." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jarice. "Wala na silang ibang ginawa kundi tapatan ng pera ang bawat hininga ko. Akala nila, mapapatigil nila ako sa gutom. Don't worry about the money, Ja. I'll take care of everything," mariing sabi ni Simon. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa pisngi ni Jarice upang punasan ng isang natitirang luha. "Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito." Dinala ni Simon si Jarice pabalik sa inuupahan nitong maliit na kwarto. Pagkapasok sa loob, ang paligid ay tahimik. Tanging ang mahinang pag-ugong ng gabi ang nanunuot. Naupo si Jarice sa sahig, sa tapat ng luma niyang sewing box na nakuha niya sa putikan noong araw na pinalayas siya. Kumuha siya ng isang basang tela at dahan-dahang pinunasan ng dumi sa gilid ng kahoy. Bawat haplos niya sa kahoy ay tila paglilinis sa sarili niyang dangal. Ngunit nang ilipat niya ang kahon upang punasan ang ilalim nito, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang mga daliri. May isang bagay na tila gumagalaw sa loob ng double bottom na base ng kahoy. Inalog niya ito ng bahagya at ang tunog ng isang bagay na tumatama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Ang tunog na yon ay hindi mula sa mga karayom o sinulid. Ito ay mas mabigat,
Tila isang sikretong matagal nang nakabaon sa ilalim ng luma niyang kagamitan. Nanginig ang mga kamay ni Jarice habang hinahanap ang maliit na kawit upang buksan ang lihim na lagayan sa ilalim. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok. Nang mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Ano ang maaaring itago ng kanyang ina o ni Rafaelio sa loob ng kahon na ito na hindi niya nalaman sa loob ng maraming taon? Sa gitna ng dilim at ng kanyang pag-iisa, ang tanging tanong na nanatili sa kanyang isipan ay kung ang matatagpuan ba niya sa loob ay magliligtas sa kanya o tuluyan ng wawasak sa huling alaala ng kanyang nakaraan. Sa loob ng maliit at madilim na silid, ang tanging tanglaw ni Jarice ay ang malamlam na liwanag ng isang bombilyang tila pagod na rin sa pagbibigay ng liwanag. Hawak niya ang isang maliit na kutsilyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang isinisiksik ang talim sa pagitan ng mga dugtong ng luma niyang sewing box. Ang tuyong kahoy ay nagbigay ng isang mahinang tunog ng pagkabali, tila isang huling hininga bago tuluyang sumuko sa puwersa ng kanyang ginagawa. Sa bawat dahan-dahang pag-angat ng kahoy, ang puso ni Jarice ay tila sumasabay sa mabigat na kabit ng kanyang hininga. Nang tuluyang matanggal ang ilalim na bahagi ng kahon, tumambad sa kanya ang isang selyadong brown envelope. Ang ibabaw nito ay bahagyang nadumihan ng alikabok, ngunit ang sulat kamay na nakaukit doon ay hindi kailanman malilimutan ni Jarice. Pangalan niya ang nakasulat, isang mabilis at bahagyang magulo na pagkakasulat ni Rafaelio. Sa sandaling mahawakan niya ang papel, ang malamig na pakiramdam ng nakaraan ay tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Giniginaw ang kanyang kaluluwa sa gitna ng mainit na gabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang unang lumabas ay isang liham. Habang binabasa ni Jarice ang bawat salita, ang bawat kataga ay tila isang haplos na may kasamang latay. Ja, patawarin mo ako. Ang simula ng sulat. Sa mga sumunod na talata, inamin ni Rafaelio ang kanyang mga pagkukulang, ang kanyang pagiging bulag sa tunay na katapatan ni Ja at ang kanyang natuklasan tungkol sa pagnanakaw ni Zoraya sa pondo ng kumpanya. Inamin ni Rafaelio na sa huling mga linggo ng kanyang buhay, ang tanging nais niya ay bumalik sa piling ng asawang kailanman ay hindi siya pinabayaan, ngunit ang kahihiyan ay naging mas malakas kaysa sa kanyang dila. Ngunit ang mas nagpagulantang kay Jarice ay ang ikalawang dokumento sa loob ng envelope. Isang holographic will, isang huling testamento na isinulat at nilagdaan mismo ni Rafaelio. Nakasaad doon, sa ilalim ng batas ng tao at ng kanyang konsensya, na inililipat niya ang 70% ng lahat ng kanyang ari-arian at ang kanyang kabuuang shares sa Villacorta Group of Hotels kay Jarice Llorente Villacorta. Ang lahat ng kayamanang ipinagkakait sa kanya ni Doña Virela, ang lahat ng kapangyarihang ginagamit ni Zoraya upang saktan siya, ay nakatadhana palang bumalik sa kanyang mga kamay. Nabitawan ni Jarice ang papel at napaupo siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak nang walang pigil. Basang-basa ang kanyang mga pisngi hanggang sa marinig ang mahinang pagtama ng mga patak sa ibabaw ng dokumento. Isang mainit na patak ang bumagsak sa mismong pirma ni Rafaelio. Bahagyang binubura ang tinta, tila isang huling pakikipag-ugnayan ng kanilang mga kaluluwa. Hindi dahil sa pera o sa kumpanya kung bakit siya humahagulgol, kundi dahil sa huling sandali, nakita siya ni Rafaelio. Pinatunayan ng asawa niya na ang 10 taon ng kanyang pagtitiis ay may halaga at ang kanyang dangal ay hindi kailanman naging basura sa paningin ng lalaking minahal niya. Pinahid ni Jarice ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang palad. Isang bagong uri ng kalakasan ang naramdaman niyang gumagapang sa kanyang mga ugat. Hindi na ito ang panginginig ng takot, kundi ang nag-aalab na determinasyon ng isang babaeng wala nang balak pang magpaapi. Inabot niya ang kanyang telepono at tinawagan si Simon. Simon! Ang kanyang boses ay kalmado,
ngunit may talim na tila bagong hasang bakal. Nahanap ko na. Nahanap ko na ang armas na gagamitin ko para bawiin ang lahat ng sa akin. Nang matapos ang tawag, tumayo si Jarice at hinarap ang bintana. Ang dilim sa labas ay tila hindi na nakakatakot, kundi isang tabing lamang bago ang pagsikat ng araw. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang maramdaman niya ang malakas na pagyanig ng kanyang pintuan. Ang tunog ng mabilis na pagkatok ay puno ng pagmamadali. Tila may dalang balitang hindi makapaghintay ng umaga. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang pawisang mukha ni Zephanie, ang hotel manager na matagal nang loyal kay Rafaelio. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang paghinga ay kapos. "Maamza, kailangang malaman niyo," hingal na sabi ni Zephanie habang hawak ang kanyang dibdib. Bukas na ang board meeting. Nagpatawag ng emergency session si Doña Virela. Idedeklara na nila si Zoraya bilang bagong CEO at itutuloy na ang paglilipat ng lahat ng ari-arian bago pa lumabas ang anumang investigasyon. Kapag nangyari iyon, huli na ang lahat. Napatitig si Jarice kay Zephanie. Ang kamay ay mahigpit na nakakapit sa envelope na hawak. Ang orasan ay nagsimula nang tumakbo laban sa kanya. Bukas ang huling yugto ng kanyang pagkatalo o ang simula ng kanyang muling pagsilang. Ang tanong na lamang ay kung makakarating ba siya sa loob ng boardroom nang hindi siya napipigilan ng mga taong handang pumatay para lamang manatili sa kanilang mga trono. Ang silid na dati ay puno ng pighati at takot ay tila nagbago ang timpla nang ilapag ni Zephanie ang mga makakapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga numerong nagpapatunay sa unti-unting paglimas ni Zoraya sa pondo ng Villacorta Group. Ang mga transaksyong ito na sadyang itinago sa ilalim ng mga pekeng proyekto ay ang huling pako sa kabaong ng kasinungalingan ng kabit. Tumingin si Zephanie kay Jarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at katapatan. Alam ng manager na itinataya niya ang kanyang karera, ngunit para sa kanya, ang katarungan para sa alaala ni Rafaelio at ang dangal ni Jarice ay higit na mahalaga kaysa sa anumang posisyon. "Ito na ang lahat, Ma'am Ja," mahinang sabi ni Zephanie habang hinahaplos ang gilid ng mga papel. Ang mga financial records na ito, kasama ang testamento ni Sir Raf, ay sapat na para gumuho ang mundo nila. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang bawat pagpatak ng sandali ay pagkakataon para sa kanila na burahin ang mga ebidensya. Tumango si Jarice, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Zimon. May dala siyang isang mahabang puting kahon na may tatak ng isang tanyag na disenyo. Inilapag niya ito sa kama at binuksan sa harap ni Jarice. Isang eleganteng puting kasuotan ang bumungad sa kanya. Isang terno na moderno ang disenyo, gawa sa mamahaling tela na tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. "Ja, isinuot mo ang itim noong ilibing ang nakaraan," malambing na sabi ni Zaimon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig nang may pagsamba sa babaeng nasa harap niya. "Ngayon, isuot mo ang puti para sa iyong muling pagsilang. You are not a victim anymore. You are the owner of the Villacorta legacy." Pagkalipas ng ilang sandali, humarap si Jarice sa malaking salamin ng silid. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay tila isang estranghero. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang mukha na kahit maputla ay puno ng determinasyon. Ang puting kasuotan ay perpektong lapat sa kanyang katawan. Nagbibigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at kalinisan na hindi kayang tapatan ng anumang alahas ni Doña Virela. Hindi na siya ang baog na asawang laging nakayuko. Siya ay isang mandirigmang handang bawiin ang kanyang kaharian. Habang inaayos ni Jarice ang kanyang sarili, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng pagtawag mula sa kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nang makita ang pangalan sa screen, tila tumigil ang hangin sa paligid. Doña Virela.
Sinagot ni Jarice ang tawag. Inilagay ang telepono sa kanyang tainga nang walang anumang panginginig. Jarice! Ang boses ng matanda ay tila yelo na pilit sumusugat sa pandinig. Huwag mong subukang lumapit sa hotel bukas. Pinadagdagan ko na ang seguridad. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa pagnanakaw ng mga dokumento, manatili ka sa putikang pinanggalingan mo. You are nothing and you will always be nothing. Isang kalmado at matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jarice. Doña Virela, ang putik na sinasabi niyo ang siyang nagturo sa akin kung paano lumaban. Bukas, sa harap ng lupon, makikita niyo kung sino talaga ang walang halaga. Magkita tayo sa boardroom. Narinig ni Jarice ang marahas na pagputol ng linya mula sa kabilang panig. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Simon na kanina pa nakamasid sa kanya. Lumapit ang lalaki, dahan-dahan at may pag-iingat. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang simpleng kwintas na may pendant na hugis perlas. Marahan niyang inilagay ang kwintas sa leeg ni Jarice. Naramdaman niya ang init ng mga daliri ni Simon sa kanyang balat. Isang haplos na nagpadala ng kakaibang kilig at kapayapaan sa kanyang buong katawan. Ang perlas ay nabubuo sa gitna ng sakit at hirap sa loob ng kabibi. Bulong ni Simon sa kanyang tainga. Tulad mo, nagniningning ka ngayon dahil nalampasan mo ang lahat. Ang lapit ng kanilang mga mukha ay nagdulot ng isang sandali ng paghinto ng oras, kung saan tanging ang mabibilis na tibok ng kanilang mga puso ang tila nag-uusap. Tumalikod sila mula sa silid at naglakad patungo sa sasakyan. Ang biyahe patungo sa Villacorta Hotel ay binalot ng isang mabigat na katahimikan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghahanda sa isang malaking bagyo. Nang makarating sila sa tapat ng hotel, ang mga ilaw ng gusali ay matingkad na sumasalubong sa kanila. Pumasok sina Za at Simon sa lobby. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa makintab na marmol ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sumakay sila sa elevator patungo sa executive floor kung saan gaganapin ang board meeting. Habang umaakyat ang elevator, tinitingnan ni Jarice ang mga numero sa display. Ang bawat palapag ay mas malapit sa kanyang kapalaran. Nang bumukas ang malalaking pintuan ng elevator, bumungad sa kanila ang 5 malalaking gwardiya na nakasuot ng barong at may mga headset. Hinarang ng mga ito ang kanilang daanan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon at ang kanilang mga katawan ay tila pader na hindi matitibag. Bawal po kayo rito, ma'am. Mariing sabi ng pinuno ng mga gwardiya habang nakalahad ang kanyang kamay upang pigilan ang kanilang paghakbang. Order po ni Doña Virela. Wala pong dapat makapasok na hindi kasama sa listahan. Umalis na po kayo bago pa kami gumamit ng puwersa. Ang malalaking pintuan ng executive floor ay tila mga pader na gawa sa bakal, ngunit sa likod ng mga gwardyang nakaharang ay naroon si Zephanie. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang lumabas ang hotel manager mula sa isang gilid na pasilyo at idinampi ang kanyang master keycard sa isang nakatagong electronic reader. Ang tunog ng pag-unlock ng mekanismo ay hindi narinig sa pandinig, ngunit ang marahang pagbukas ng isang pinto sa gilid ay sapat na upang bigyan sila ng pagkakataon. Sa isang mabilis na senyas, iginaya ni Zephanie sina Jarice at Simon sa isang pribadong daanan na tanging ang mga matataas na opisyal lamang ang nakakaalam. Ang bawat hakbang nila sa karpet na pasilyo ay tila mga yabag ng tadhana na unti-unting lumalapit sa katotohanan. Sa loob ng boardroom, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mamahaling kahoy at ang artipisyal na lamig ng aircon. Nakaupo si Doña Virela sa gitna. Ang kanyang mukha ay puno ng awtoridad habang binabasa ang mga dokumento sa harap ng lupon ng mga direktor. Sa kanyang tabi ay naroon si Zoraya, nakasuot ng isang maluwag na itim na bestida. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak sa kanyang tiyan habang panakanakang nagpapahid ng mga pekeng luha gamit ang isang panyong lace.
Ang buong silid ay puno ng mga bulungan ng pakikiramay at paghanga sa tatag ng babaeng nagdadala ng huling pag-asa ng mga Villa Corta. Ginoong mga direktor, ang boses ni Doña Virela ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng peking pighati. Sa kabila ng trahedyang sinapit ng aking anak na si Rafaelio, hindi tayo pwedeng huminto. Ang kumpanya ay nangangailangan ng liderato na may puso para sa legasiya ng pamilya. Ipinapakilala ko sa inyo si Zoraya, ang ina ng magiging tagapagmana ni Rafaelio, bilang bagong CEO ng Villa Corta Group. Bago pa man makapalakpak ang sinuman, ang malalaking pintuan ng boardroom ay dahan-dahang bumukas nang may bigat na yumanig sa katahimikan ng pulong. Pumasok si Jarice, ang kanyang puting kasuotan ay tila nagniningning sa gitna ng madilim at seryosong silid. Kasunod niya si Zaymon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila matatalim na agila na nagmamasid sa kanyang biktima. Ang bawat pares ng mata sa loob ng silid ay lumingon sa kanila. Ang mga bulungan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. "I'm sorry for the interruption." Ang boses ni Jarice ay mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi kailanman narinig mula sa kanya noon. Ngunit ang pulong na ito ay hindi pwedeng magpatuloy batay sa mga kasinungalingan. Tumayo si Doña Virela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang itinuturo si Jarice. "Anong ginagawa mo rito? Security! Ipalabas ang babaeng ito. Wala siyang karapatang tumapak sa silid na ito." Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang matulis na bakal na kumikiskis sa sahig. Hindi natinag si Jarice. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa mahabang mesa. Hindi inaalintana ang mga mapanghusgang tingin. Sa harap ni Zoraya, huminto siya at tumitig ng diretso sa mga mata nito. Nakita ni Ja ang takot na panandaliang dumaan sa mga mata ng kabit bago ito muling nagpanggap na biktima. "Tita, please, huwag tayong gumawa ng gulo rito." Humihikbing sabi ni Zoraya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. "Para ito sa baby namin ni Raf." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jarice. Inilapag niya ang mga dokumentong galing kay Zephanie sa gitna ng mesa. Ang kumpanyang ito ay itinatag sa katapatan, ngunit tila ang magiging CEO nyo ay eksperto sa pagnanakaw. Isa-isang ipinakita ni Jarice ang mga records ng financial fraud ni Zoraya. Ang mga numero sa screen ay nagsilbing mga saksi sa unti-unting paglimas ng pondo na ginawa ng kabit sa loob ng maraming buwan. "This is fabricated. Gawa-gawa lang yan." Sigaw ni Zoraya, ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. At ito naman, singit ni Zaymon habang inilalabas ang isang medical report mula sa kanyang bag. Ito ang resulta mula sa klinika kung saan ka pumupunta ng patago, Zoraya. Ang ultrasound report na ito ay nagsasabing walang sanggol sa sinapupunan mo. Ang lahat ng ito ay isang malaking palabas upang makuha ang tiwala ni Doña Virela at ang mga shares ng kumpanya. Ang buong boardroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga direktor ay nagsimulang magpalitan ng mga nagdududang tingin. Si Doña Virela ay napaupo sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang nakatingin kay Zoraya na hindi na makapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Virela, na tila ba ang kanyang mundo ay unti-unti nang gumuguho sa kanyang harapan. You lied to me?" Bulong ni Virela kay Zoraya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngunit mabilis na nakabawi ang matanda. Tumingin siya kay Jarice ng may matinding puot. Tumawa siya ng malakas, isang tunog na puno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. "At anong akala mo, Jarice? Na porke nalaman mo ang totoo ay ikaw na ang magwawagi? Wala ka pa ring karapatan dito. Pinunit ko na ang pangalan mo sa testamento ng anak ko bago pa siya mamatay. You have nothing. You are still a nobody." Isang kalmadong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zaymon. Humakbang siya pasulong at inilabas ang isang brown envelope na may selyo ng batas.
Mali kayo, Doña Virela. Dahil ang hawak nyo ay ang lumang testamento. Nakalimutan nyo yata na ang huling salita ni Rafaelio ay hindi ang inyong utos, kundi ang kanyang sariling konsensya. Dahan-dahang inilabas ni Simon ang holographic will ni Rafaelio, ang dokumentong magpapatunay kung kanino talaga nakatadhana ang lahat. Ang silid na dati ay puno ng pagmamalaki ni Doña Virela ay biglang binalot ng isang katahimikang tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nang dahan-dahang ilabas ni Simon ang holographic will ni Rafaelio, ang bawat mata sa loob ng boardroom ay nakatuon sa puting papel na may mga sulat kamay na pamilyar sa lahat. Ang panginginig ng mga kamay ni Virela ay hindi na maitago. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging kasing putla ng pader. Habang binabasa ni Simon ang mga huling habilin ni Rafaelio ng malakas at malinaw. Ang bawat salita ay tila isang mabilis na agos ng tubig na tumatangay sa lahat ng kasinungalingang itinayo ni Virela at Zoraya. Sa loob ng testamento, hindi lamang ang paglilipat ng 70% ng kayamanan kay Jarice ang nakasaad. Doon ay nakasulat din ang mapait na katotohanan. Natuklasan ni Rafaelio ang pagnanakaw ni Zoraya sa pondo ng kumpanya bago pa man siya bawian ng buhay. Ang bawat pangungusap ni Rafaelio ay puno ng pagsisisi, isang pag-amin na sa huling sandali ng kanyang paghinga, napagtanto niya ang tunay na halaga ng asawang kanyang minaliit. Naramdaman ni Jarice ang isang mainit na pait sa kanyang lalamunan. Ang katarungan ay dumating sa anyo ng mga titik na binuo ng lalaking minsan ay naging kanyang buong mundo. Nang matapos basahin ang testamento, ang boardroom ay tila sumabog sa mga bulungan ng pagkamangha at pandidiri. Tumingin si Doña Virela kay Zoraya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sukdulang galit. Ang alyansang binuo ng kanilang kasakiman ay biglang nagkadurog-durog. "Nalinlang mo ako." Ang tinig ni Virela ay tila isang matulis na punyal na ibinaon sa pagkatao ni Zoraya. "Ginamit mo ang pangalan ng anak ko para makuha ang lahat ng ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo ang pamilyang ito." Ngunit hindi nagpatalo si Zoraya. Tumawa siya nang may halong pait. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong biktima, kundi isang sugatang hayop na handang manakmal. "Huwag kang magmalinis, Virela. Ikaw ang unang nag-alok sa akin na palitan si Jarice dahil ayaw mo sa kanya. Pareho tayong nagnasa sa yaman ni Raf. Kaya huwag mo akong ituro na parang ikaw ang banal." Habang nagbabasagan ng puri ang dalawang babae, bumukas ang malalaking pintuan ng boardroom. Pumasok ang mga awtoridad na nakasuot ng uniforme. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad sa ibabaw ng makintab na sahig. Ang bawat isa ay may dalang utos mula sa hukuman. Nilapitan nila si Zoraya na tila nawalan na ng lakas sa kanyang kinatatayuan. Ang metal na posas ay dahan-dahang inilapat sa kanyang mga pulso. Isang tunog ng pagsuko na hindi na kailangan pang banggitin. Inaresto siya sa mga kasong fraud, falsification of public documents, at grand larceny. Ngunit sa gitna ng desperasyon, biglang nagwala si Zoraya. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang isang basong tubig sa mesa at marahas itong ibinalibag sa sahig. Ang mga bubog ay nagkalat sa paligid, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng boardroom. Kumuha siya ng isang matalim na piraso ng basag na bubog at akmang sasaksakin si Jarice na nasa kanyang malapit. "Wawasakin din kita, Jarice. Wala kang karapatang maging masaya." Sigaw ni Zoraya habang ang kanyang mukha ay puno ng puot. Bago pa man makalapit ang matulis na bubog sa balat ni Jarice, isang mabilis na figura ang humarang sa kanyang harapan, si Simon. Nang walang pag-aalinlangan, niyakap ni Simon si Jarice at ginamit ang sariling katawan bilang kalasag. Naramdaman ni Jarice ang bigat ng katawan ni Simon na sumalag sa pag-atake at ang marahang pagdampi ng matalim na bagay sa braso ng lalaki. Mabilis na nakontrol ng mga pulis si Zoraya at tuluyan itong inilabas sa silid, habang ang huling sigaw nito
ay unti-unting naglalaho sa pasilyo. "Zamon! Nasaktan ka!" Ang boses ni Jarice ay nanginginig sa takot habang tinitingnan ang sugat sa braso ni Zaimon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa sugatang bahagi. Hindi alintana ang bahagyang dugo na lumalabas. Tumingin si Zaimon sa kanya. May ngiti sa mga mata sa kabila ng hapdi. "Maliit na bagay lang ito, Za. Ang mahalaga, ligtas ka na." Tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, ang init ng pagkakalapit ng kanilang mga katawan ay nagbigay kay Jarice ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang pakiramdam ng proteksyon, ng pagiging mahalaga sa paningin ng ibang tao, ay tila isang gamot sa lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Naiwan sa gitna ng boardroom si Doña Virela, mag-isa sa gitna ng mga nagkalat na papel at bubog. Ang matanda ay nangangatog. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na humahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mundo ng kapangyarihan at pag-aari ay tuluyan ng gumuho. Ang mga direktor ay isa-isang lumabas nang walang imik, iniwan ng matandang reyna sa kanyang wasak na trono. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo habang ang katahimikan ng boardroom ay tila isang malupit na hukom na humahatol sa kanyang mga pagkakamali. Ang ingay ng lungsod at ang nakalulunod na gulo ng nakalipas na mga araw ay tila naglaho nang pumasok si Jarice sa puting pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin mula sa mga aircon ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaang may kasamang pait. Sa dulo ng pasilyo, sa loob ng isang pribadong silid, naroon ang babaeng minsang naging reyna ng kanyang impyerno. Ang katahimikan sa loob ng silid ay binabasag lamang ng mahinang pag-ungol ng mga kagamitang medikal na tumutulong sa paghinga ni Doña Virela. Ang matanda ay nakahiga doon, walang kibo. Ang kalahati ng kanyang mukha ay tila bumigay na sa bigat ng stroke na tumama sa kanya matapos ang iskandalo sa boardroom. Ang kanyang mga mata na dati ay nagliliyab sa puot ay nakatitig lamang na ngayon sa puting kisame, walang buhay at puno ng takot na hindi na maipahayag ng kanyang dila. Tumayo si Jarice sa may pintuan. Hindi siya pumasok ng tuluyan. Pinagmasdan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng nagnakaw ng kanyang dangal, ang babaeng itinuring siyang basura. Walang ibang tao sa silid. Walang mga kamag-anak na dati ay nakapaligid dito. Walang mga kaibigang nagnanais ng pabor. Sa huli, ang yaman at kapangyarihan ay hindi nakabili ng katapatan. "Nagbayad na ako para sa iyong private nurse, Doña Virela." Mahinang bulong ni Jarice. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hanging dumaan sa silid. "Hindi ko kayang maging katulad ninyo. Patawad, pero ito na ang huling beses na makikita niyo ako. I hope you find the peace you never gave me." Lumabas si Jarice sa ospital nang hindi nalilingon pa. Ang kanyang kapatawaran ay hindi nangangahulugang mananatili siyang biktima. Ito ay ang kanyang paraan upang tuluyan nang putulin ang kadenang nagtatali sa kanya sa pamilya Villacorta. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Jarice ang kanyang sarili sa harap ng puntod ni Rafaelio. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga dahon ng puno ng kabayero, lumilikha ng mga aninong sumasayaw sa ibabaw ng marmol na lapida. Inilapag niya ang isang bungkos ng mga puting bulaklak at ang paboritong asul na kamiseta ni Raf. Ang kamisetang pinaplansa niya noong gabi bago ang lahat ay gumuho. "Dinala ko ito para sa iyo, Raf." Simula ni Ja. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na kapayapaan. "Ito ang huling alaala ng babaeng minahal ka ng tapat sa loob ng 10 taon. Dito ko na rin iiwan ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, at ang lahat ng sana na hindi nangyari." Hinaplos niya ang pangalan ni Raf sa lapida. "You chose me in the end, and for that, I forgive you. Pero Raf, kailangan ko ng mabuhay para sa sarili ko. Hindi na ako ang babaeng laging naghihintay sa iyo sa dilim." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jarice.
Tila ba kasama nito ang huling bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa bawat pagpatak ng kanyang luha sa ibabaw ng kamiseta ni Raf, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sugatang kaluluwa. Isang mahabang panahon ng pagtitiis ang natapos at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Tumalikod siya mula sa puntod at dahan-dahang naglakad palayo. Sa di kalayuan, malapit sa kalsada, nakita niya si Zaimon. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Tahimik na nagmamasid. Hindi ito lumapit. Hindi ito nanggulo. Hinayaan nito si Ja na tapusin ang sariling proseso ng pagpapaalam. Ang presensya ni Zaimon ay tila isang matatag na pundasyon na handang sumalo sa kanya kung siya man ay madapa. Nang makalapit si Zarice, sinalubong siya ni Zaimon ng isang tingin na puno ng paghanga at banayad na pagmamahal. Walang salita ang namagitan sa kanila, ngunit ang bawat sulyap ay naglalaman ng 1,000 pangako ng pag-asa. Inabot ni Zaimon ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang tuyong bakas ng luha sa pisngi ni Zarice. Ang haplos na yon ay hindi mapanuri, kundi isang pagkilala sa tapang ng babaeng nasa kanyang harapan. Salamat sa paghihintay, Zaimon. Mahinang sabi ni Zarice. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang matamis at totoong ngiti. Inilahad ni Zaimon ang kanyang kamay. Ang palad ay nakabukas, isang imbitasyon patungo sa isang kinabukasang wala ng anino ng nakaraan. Kahit gaano pa katagal siya, maghihintay ako. Tumingin si Zarice sa kamay ni Zaimon. Pagkatapos ay sa mga matang matagal nang naging kanlungan niya sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa kamay ng lalaki. Ang init ng kanilang pagdadaiti ay nagpadala ng isang kuryente ng kilig at katiyakan sa kanyang buong pagkatao. Ito ang simula ng isang bagong pahina, isang biyaheng hindi na siya mag-iisa. Saan tayo pupunta ngayon, Ja? Tanong ni Zaimon habang inaalalayan siyang sumakay sa sasakyan. Tumingin si Zarice sa abot tanaw kung saan ang langit ay unti-unting nagiging kulay ube at ginto. Isang bihirang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi nanggaling sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang pusong muling nabubuhay. Ang kanyang sagot ay puno ng katiyakan, isang huling tuldok sa kabanata ng kanyang pighati. Hinawakan ni Zarice ang kamay ni Zaimon nang may sapat na higpit upang ipadama ang kanyang pasasalamat at ang muling pagkabuo ng kanyang pagkatao. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa himlayan ni Rafaelio, pinagmasdan ni Ja ang kanyang sariling mga palad. Ang mga daliring dati ay nanginginig sa takot at pagod ay tila nakahanap na ng kanilang sariling kumpas. Pauwi, ang tanging sagot ni Ja sa tanong ni Zaimon. Ang salitang yon ay hindi lamang tumutukoy sa isang pisikal na tirahan, kundi sa pagbabalik sa kanyang tunay na sarili. Ang babaeng may pangarap, may talino, at may karapatang lumigaya ng walang hinihinging permiso mula sa sinuman. Lumipas ang mga linggo na puno ng mahahalagang desisyon. Sa tulong ni Zaimon, pormal na ibinenta ni Zarice ang 70% ng kanyang bahagi sa Villacorta Group of Hotels sa isang grupo ng mga mamumuhunan na may malinis na track record. Ang bawat pirma niya sa mga dokumento ay tila pagputol sa bawat hibla ng lason na nagtali sa kanya sa pamilyang iyon. Hindi niya kailangan ng isang palasyong itinayo sa kasinungalingan at pang-aapi. Ang perang nakuha niya mula sa benta ay higit pa sa sapat upang simulan ng buhay na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa isang tahimik na kalsada, sa labas ng maingay na lungsod, isang lumang gusali ang muling binuhay ni Ja. Sa itaas ng pintuan ay nakasabit ang isang signage na gawa sa kahoy, Tahi ng Pag-asa. Ang loob ng gusali ay puno ng liwanag mula sa malalaking bintana, kung saan ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa mga tumpok ng makukulay na tela, seda, linen at koton.
Ang silid ay hindi tahimik, ngunit ang maririnig doon ay hindi ang dating sigaw ng panghahamak. Maririnig ang ritmikong pag-ikot ng mga gulong ng mga makinang panahi at ang mabilis na sayaw ng mga karayom na tumatagos sa tela. Ngunit higit sa lahat, ang hangin ay puno ng mga kwentuhan at tawanan ng mga kababaihan. Ang mga empleyado ni Ja ay mga babaeng tulad niya, mga inang tinalikuran, mga asawang sinaktan, at mga anak na itinaboy ng lipunan. Sa bawat tahi na kanilang ginagawa, tila dinudugtong din nila ang kanilang sariling mga pangarap. Isang hapon, habang abala si Zarice sa pag-aayos ng isang disenyo ng bestida, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Simon na may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Ang bango ng barako ay agad na sumalubong sa kanya. Nagpapaalala sa kanya ng hapon sa kapehan kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. "Break muna, CEO," nakangiting sabi ni Simon. Inilapag niya ang kape sa mesa at lumapit kay Jarice. "You look so peaceful, Ja. Ibang-iba sa babaeng nakita ko sa ulan noon. Dahil ngayon lang ako tunay na nakakahinga, Simon," sagot ni Ja habang tinatanggap ang kape. "Dito, hindi ako yung baog na asawa o yung mahirap na manugang. Dito, ako lang si Ja." Tumayo si Simon sa likuran niya, tinitingnan ang mga sketch ni Ja. "By the way, kailangan ko na pala ang suit na ipinagawa ko sa iyo. May mahalaga akong pupuntahan sa susunod na linggo." Natawa ng bahagya si Ja. "Hindi pa tapos yon, Attorney Laurel. Masyado kang mapili sa tela." Kinuha ni Ja ang kanyang measuring tape at hinarap ang lalaki. "Halika rito. Kailangang sukatan kitang muli. Tila nababawasan ka ng timbang dahil sa dami ng inaasikaso mong kaso." Dahan-dahang lumapit si Simon. Ang distansya sa pagitan nila ay kumitid hanggang sa maramdaman ni Ja ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. Itinaas ni Ja ang kanyang mga kamay upang ipulupot ang measuring tape sa malapad na balikat ni Simon. Ang bango ng malinis na sabon at ang amoy ng bagong telang linen ay naghalo sa hangin, lumilikha ng isang kapaligirang puno ng tamis at kapayapaan. Nang ilapat ni Ja ang tape sa dibdib ni Simon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang lapit ng kanilang mga mukha ay nagdulot ng isang matamis na tensyon, isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa pagnanasa, kundi sa malalim na respeto at pangako. Naramdaman ni Ja ang mabilis na tibok ng puso ni Simon sa ilalim ng kanyang mga daliri, isang patunay na kahit ang matapang na abogado ay natutunaw sa harap ng babaeng matagal na niyang minamahal. "Ja!" Mahinang bulong ni Simon, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Zarice. Hinawakan niya ang dulo ng measuring tape na hawak ni Ja, pinipigilan ang babae sa paggalaw. "Alam kong marami ka ng pinagdaanan. Alam kong mahirap pang magtiwala muli." Tumitig si Zarice sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malinaw at tapat. "Simon, ikaw ang nagturo sa akin na hindi lahat ng hawak ay tanikala. Ang ilan pala ay nagsisilbing gabay." Isang dahan-dahang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Simon. Inabot niya ang kamay ni Jarice at marahang hinalikan ang likod ng palad nito. Isang magalang at tapat na kilos ng pagmamahal. "Ja, gusto ko sanang magpaalam ng formal. Pwede na ba kitang ligawan? Hindi bilang tagapagligtas mo kundi bilang lalaking gustong makasama ka sa bawat paglubog at pagsikat ng araw." Natigilan si Zarice. Ang tanong na yon ay tila isang huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa paligid ng kanyang patahian, sa mga kababaihang masaya, sa telang kanyang hinahawakan, at huli sa lalaking hindi bumitaw sa kanya. Ang kanyang sagot ay hindi nanggaling sa pangangailangan, kundi sa isang pusong handa ng muling magmahal. "Simon," simula ni Ja, ang kanyang boses ay puno ng liwanag. "Gusto ko munang tapusin itong suit mo dahil kapag isinuot mo na ito sa ating unang date, gusto kong ang bawat tahi nito ay magpaalala sa iyo kung gaano mo ako tinulungang mabuo muli."